ang pag-angat ng China mula sa kahirapan hanggang sa maging superpower. Noong 1949 matapos ang matinding civil war, naitatag ang People's Republic of China sa pamumuno ni Mao Zedong. Sa simula, sarado ang kanilang ekonomiya, puro agrikultura, walang gaanong foreign trade at halos lahat kontrolado ng gobyerno. Mabagal ang pag-unlad at maraming taon nang lumipas na nanatiling mahirap ang bansa. Pero noong 1978, may isang malaking turning point. Si Deng Xiaoping, ang bagong leader ng China noon, ay naglunsad ng mga malalaking reforma. Open door policy, special economic zones, at unti-unting pagbubukas sa foreign investments ang naging game changer. Ito ang mga ginawa nila, paggawa bilang haligi ng ekonomiya. Sa halip na mag-import, nagsimulang gumawa ng mga murang produkto ang China para sa buong mundo. Mura ang labor, kaya halos lahat ng Western companies doon nagpa-manufacture. Nag-invest ng malaki sa kalsada, tulay, tren at ports. Mas mabilis ang logistics, mas attractive sa investors. Ginaya muna nila ang mga Western tech, pero kalaunan, sila na rin ang nag-innovate. Tingnan mo ang Huawei, TikTok at mga AI technologies nila ngayon. Habang lumalago ang ekonomiya, gumastos sila ng malaki sa modernisasyon ng kanilang military. Advanced missiles, cyber warfare units, navy expansion sa South China Sea, space capabilities, at may sarili silang space station. Soft power at global influence, meron din silang Belt and Road Initiative na tumulong sa mahihirap na bansa kapalit ng influence, parang modernong imperyo pero ekonomiya ang sandata. Ngayon, China ang isa sa pinakamalalakas sa buong mundo pagdating sa ekonomiya at militar. Kinakatakutan na sa Asia at binabantayan ng buong mundo. Pagdating sa technology ay hindi rin sila papahuli dahil ang China ay nagde-develop ng AI at quantum computing. Sa kabila ng tagumpay ng China, marami din ang problemang hinaharap nito, gaya ng political control, censorship, tension sa mga kalapit bansa dahil sa territorial dispute at trade war sa US. Hindi overnight ang tagumpay ng China. Mula sa pagiging agricultural at mahirap na bansa, naging global superpower sila dahil sa matalinong long-term strategy, disiplina at pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan. Kahit may kapalit na kalayaan sa ibang aspeto, ang pamamahala ng China sa kanilang mamamayan ay tinatawag na authoritarian o authoritarian na uri ng pamahalaan. Ibig sabihin, malakas ang kontrol ng gobyerno sa halos lahat